Ma'am, during CO po, di po ba dadalhin yung rating sheet? Yung observation notes form lang po ang kailangan? Yes po. Kapag ka po mag-o-observe, ang tanging dala lang po talaga ni Master Teacher based on protocols ay ang observation notes form kung saan isusulat niya ang lahat ng nakikita niya during class observation. Ngayon po, kapag may dala siyang rating sheet, okay lang naman din. Pero, bawal po mag-rate habang nag-o-observe. Ano lang po yung pwedeng purpose kung bakit dala-dala yung rating sheet? Kasi sa dami ng indicators na i-observe mo, hindi mo na alam kung ano nga ba ulit yun, nakalimutan ko na. So, pwedeng ganun yung mangyari. Pwede po tayo mag-refer back to the rating sheet. Okay lang naman po yan. Pero, wag na wag po tayong magre-rate. Okay? Kailan nangyayari ang pagre-rate kay teacher? Hindi po ito nangyayari sa loob ng classroom kung saan nag-o-observe or habang nag-o-observe si Master Teacher. Kailan po ito nangyayari? Ito po ay nangyayari sa pagitan ng actual observation at ng post-con. So, after actual observation, si Master Teacher po ay babalik sa kanya sigurong classroom or sa kanyang office. Tapos, doon po niya pag-iisipan ang kanyang rating. Okay? So, doon po, pwede niyang i-refine yung kanyang mga sinulat sa observation notes form kasi ang bilis ng pangyayari sa loob ng classroom, di ba? So, posible na mga keywords lang yun na isulat niya. So, pwede niya nang isipin pa kung ano yung nakita niya based on the keywords na sinulat niya. Iba-iba po yung mga style ng mga master teachers sa pag-observe. Pero, yung iba nga po keywords lang, tapos later on, papahabain nila kung ano yung nakita talaga nila. And then, i-rate na po nila. Paano po sila nag-rate? Hindi lang dahil doon sa notes na meron sila. Meron din po tayong classroom observation tool. Ito po yung ating rubric na ginagamit para po ma-rate si teacher ng tama. Okay? Yung notes po na sinulat ni Master Teacher, i-check niya yon against the rubric. Okay? So, yung COT rubric po, nakalagay po doon yung level 3 hanggang level 7 para po sa proficient teachers na in-observe. So, titingnan ni Master Teacher, alin kaya dito nagfo-fall yung nakita ko doon sa classroom sa pagtuturo ni teacher. Nag-prepare talaga si teacher, naabot niya ba yung indicator na ito sa ganitong level? Doon po niya yan makikita sa rubric. Okay? So, yung rating niya ay doon mangyayari at after niya ma-rate, after siya mag-decide, or kung meron man siyang ibang kasama after nila mag-decide na ito yung magiging rating ni teacher, magpo-postcon na po sila. Okay? Doon sa postcon, sasabihin kung bakit ito yung naging rating. Tapos, based on the rubric, ito kasi yung nakita namin. Ganyan. So, para next time, mas mapataas ka pa sa papa-observe nitong lesson plan na ito na ginawa mo kanina during the execution of your plan, siguro mas maganda kung ganito mo siya gagawin. Okay? So, ganun po. Tapos, mag-a-agree si rater at si ratee doon sa observation ratings na ginawa ni Master Teacher at pinarform ni teacher nung siya ay nagtuturo. So, ganun po siya.